Hallelujah. Magandang gabi po sa bawat isa. Tayo papasimula na sa gawain ng Panginoon sa mga nanonood online. Welcome po sa Father's House Christian Center. Tayo out of Diyos, isang silang awitin. The joy of the Lord is my strength. Hallelujah. Yes. Praise the Lord God. Palakpakan ng Panginoon. Purihin ng Diyos. Nakila mo ba? Hallelujah. The joy of the Lord. Yes, Lord God. Praise the Lord. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. If that and drink sweet and portions and the joy of the Lord is my strength. One more time, hallelujah. The joy of the Lord is my strength.
Kaya mo si tayo with the Panginoon na manumanay niya ang meeting. Hallelujah. Amazing grace. Amazing grace. Praise the Lord God. Amen. Hallelujah. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. And chose was grace. Yes, the Lord God. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious is that grace appeared the hour I first believed. My chains are gone, I've been set free. My God was saved, your presence me, and like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. Verse 2. 'Twas grace that brought me. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior, has ransomed me, and like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. Verse 2, what has promised
sweet and soul and soul, the sun for them to shine, but God will call me here will be forever mine, will be forever mine. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like the blood, His mercy reigns. Unending love, amazing grace. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns. Unending love, amazing grace. Unending love, amazing grace. Unending love, amazing grace. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord. Purihin ang Diyos kanilang Panginoon. Hallelujah! Salamat, salamat. Praise God. Glory to Jesus. You are holy and almighty. You're the Alpha and Omega. Para sa ating announcement, ating worship schedule, araw-araw meron tayong panalangin, 7 a.m. to 9 a.m. ng umaga. At ang ating Sunday School, 9 a.m. At ako na panambahan natin linggo, 10 a.m. ng umaga at 6:30 p.m. naman sa evening worship natin. At itong darating na Wednesday, Wednesday, itong linggo ay wala pa tayo ng evening service, pero meron po tayong konferensya. Kaya from Monday hanggang Friday, ating International Bible Conference. Panalangin natin ang ating bansa, ating Pangulo, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., sama din natin mga government officials, ang Congress, ang bayan ng Pipolo. Panalangin natin ang kakilala sila sa salita ng Panginoon. Sama din natin ang ating mga leaders, Church Leadership International, Pastor Greg Mitchell, Pastor Jessica, Pastor Joe Campbell, pati na din ang ating national leader, Pastor Boye Isipita. Sama din natin regional leaders, Pastor Frank Ventura, Pastor Nano Bugtay, Pastor Ernie Lente, Pastor Charlie Reyes, Pastor Yelzebel, at ang ating inang iglesia, Pastor Rico Herrera. Dalangin natin ang kalakasan, kasiglahan, karunungan ng ating mga pastor. Pag-pray natin ang mga fellow Baclaran Northern Churches, Pastor Gerson Balbuena, Pastor Miguel Torres, Pastor Richard Isan, Pastor Vincent Faber, Pastor Marcio Llano, Pastor Bong Canyosa, Pastor Samuel Paul, Pastor Julie Vichayda, Pastor Melvin David, Pastor Jonathan Chanes, Pastor Jess Pancho, at kasama din ang mga lugar at ministeryo at ang mga bahay. Pagpalaan sila ng ating Panginoon. Pwede natin ang mga bayan ng Tipolo, ilapit na sa Panginoon ng ating pastor, Pastor Ronald Sena, Kansang Bayan, spiritual breakthrough, financial breakthrough, salvation and deliverance, soul locking, ilapit natin sa Lidusani, sa Lidote, at transportation vehicle, ilapit na sa Panginoon. Hallelujah! Kompleto paggalingan din, healing request, prayer request, kina Sister Eva Garcia, Brother Nono Catalo, Fashion Service, San Pedro, Vital Lores sa Tadulo, Pastor Tombin, Brother John Arvin Mendoza, at sa pa natin mga sa buhay, lahat sa Panginoon at mga kapatid, kamag-anak, mga magulang, napag-pray natin sa mga kilala sa ating Panginoon. Magsama natin sa buhay ng Diyos. At bukas po ang ating umpisa na ng International Bible Conference from May 12 hanggang 16 at ang ating Jubilee Service sa May 31 at Sabado. Hallelujah. Ito po ang schedule ng ating konferensya. At sa mga lumang balita, ang ating pastor ang bubulan. Hallelujah! Kapag dumako sa panalangin, sa patas, namin natin ang ating Panginoon. Puri palakpakan ng Panginoon. Praise the Lord, glory to God, glory to Jesus.
Holy, holy, hallelujah. Hallelujah. Purihin ang Panginoon Diyos. Hallelujah. Ang highest praise. Glory to God, Almighty God. Hallelujah. Mukha na, makapagila sa lahat ng Diyos. Ay malapit, Panginoon. Sa iyong banal na trono, nadalangin ay Panginoon ang mga nag-mention sa unahan. Aming mga leaders, aming national leader, aming international leader, Panginoon, pagpalaan, biyayain sila, God. Kalakasan at karunungan, O Diyos, aming Mother Church. Nadalangin namin, Panginoon, ang bayang ito, O God. Nalapit tayo, Panginoon, magkaroon, Panginoon, ng pagbubunga, O Diyos, kaligtasan, pagbunga ng mga disciples, prayer warriors at titles, O God. Kung Panginoon, kilusin mo kami, O Diyos, O God, yung kalakasan at karunungan, O God. At ninadala na Panginoon, mga prayer requests, healing requests, katagpuin mo, Panginoon, akal ng pangangailangan. In Jesus' name, O Lord, salamat, Panginoon, itong samot dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Hallelujah. Awitan natin ang Panginoon. I've been delivered. Nabibot sa inyong lahat at pagpalain din ng ating Panginoong Diyos. Praise God. Hallelujah. Okay, diretso na po tayo. At tayo ay darako ngayon darako tayo ngayon sa pag-ibon ng pananalapi. Amen. Praise God. Ating bukas kayo sa akin sa aklat ng Gawa, chapter 2. Malimit ko ang binabanggit, pero hindi kasi ito pwedeng maalis o mabura kasi ito yung pinaka-blueprint. Ito kasi yung kasimula ng gawain ng ating Panginoong Jesus. Sa Acts chapter 2, basahin ko yung verse 42, ganito ang sabi, sila'y nagsipanatiling matibay sa turo ng mga apostol at pagsasama-sama na pagpuputol-putol ng tinapay at sa pananalangin at ang takot ay dumating sa bawat kaluluwa at ginawa ang maraming kababalaghan at tanda sa pamamagitan ng mga apostol. At ang lahat na nagsisampalataya ay nagkakatipon at lahat nilang pag-aari ay sa kalahatan. At ipinagbibili nila ang kanilang mga pag-aari at kayamanan at ipinamamahagi sa lahat ayon sa pangangailangan ng bawat isa. At araw-araw sila nagsisipanatiling matibay sa pagkakaisa sa templo at sa pagpuputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay at nagsisikain sila ng kanilang pagkain ng may galak at may katapatan ng puso. Na nagpupuri sa Diyos, na nagtatanong ng paglingap ng buong bayan at idinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw yaon na iligtas. Ulitin ang pagbabasa ng salita ng Panginoon. Ano yung nakunan ninyo doon sa ating binasa? Amen. Ito yung unang pagsasama-sama ng mga alagad. Amen. Ang simula ng si Jesus ay pumanik mula sa langit at pagkabuhos ng banal na Espiritu. Ang nakita ko rito, ang mga tao, ang kayamanan, kaya yun po kasi liligo ng pananalapi. Ang kayamanan ng mga taong ligtas ay sa isang lugar lang makikita natin. Yun na sabi dito. Ang kayamanan nila, ang kanilang pananalapi ay nasa gawain ng Diyos. Yan ang makikita natin dito. Yun sabi dito, verse 45, at pinagbibili nila ang kanilang mga pag-aari at kayamanan at ibinabahagi sa lahat ayon sa pangailangan ng bawat isa. So sa madaling salita, ang tanda pala, ang sign ng isang tao ay ligtas. Ang sign ng isang tao
ay may relasyon sa ating Panginoon, makikita mo ang kanilang kabuhayan, ang kanilang kayamanan na nasa kawan ng Diyos. Iyon na nakikita mo dito. Kaya bilang mga taong iniligtas ng Panginoon, dapat ganito rin ang sistema ng ating buhay. Amen. Andito lahat yung ating pangarap sa buhay, yung ating puso ay narito. Katulad nga ng sinabi ng Bible, kung saan naroon ang iyong kayamanan, ay doon dumoroon ang iyong puso. Totoo yun. Napakalaking katotohanan yan. Minsan nga, nag-usap kami, sabi ko, ang mga tao mahirap mawala sa gawain ng Diyos ay yung mga tao nagbigay ng pananalapi para sa gawain ng Diyos. Totoo yan. Hindi yan basta-basta mawawala sa gawain ng Panginoon. Lalo na yung halos yung buong buhay na pananalapin na sa gawain ng Panginoon. Nakita ko lang yan sa aking sa magiging buhay Kristiyano, hindi basta-basta mawawala sa gawain ng Diyos. Pero yung mga tao na hindi nakaranas ng ganung sistema ng pamumuhay, yung paglalagak ng kanilang buhay, puso, pananalapi, napakadaling mawala sa gawain ng Diyos. Pero yung naglalagak ng panahon at pananalapi, hindi yung basta-basta nawawala sa gawain ng Panginoon. Okay, kailangan mo ng pananalapi para sa gawain ng ating Panginoon Diyos dahil ito'y bahagi na ng gawain ng ating Panginoon. At hindi pwedeng mawala ito kapag ito'y bahagi ng gawain ng ating Panginoon Diyos. Okay, labakan ko si Phil, para tayo pamunahan dito. Amen. Ano nangyari doon? Wala yun. Praise God. Ayong manalangin sa Panginoon, dakila at tapat na Diyos. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan at sa iyong biyaya. Pagpalain mo ang iyong mga anak. God, marami pong salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan. Maraming salamat sa iyong biyaya at dakilang Diyos na ginagawa. Bless mo ang iyong mga anak, ang walang sawa at walang pagod ng mga anak mo sa dating sa gawain ng Panginoon. Maraming salamat, dakilang Diyos, sa iyong kabutihan sa pangalan niya. Amen. Praise God. Hallelujah. Praise God. Ang bilis Hallelujah. Okay. Sa inyo po mga Bible, salamat sa mga manonood ko. Pagpalain ko ang aking Panginoong Diyos na makapagyarihan sa lahat. Matthew chapter 16, beginning verse 18 to 19. Alam niyo po mga kapatid sa Panginoon, tulad nga ng ating mag-celebrate yung maghandog ang kandinarya ng kanilang church. Doon po na malaya na napaka-ilang dekada na pala na ako'y nasa gawain ng Panginoon. Dahil ang sabi doon ay sila'y nakanto ng kita na lang ika-38 taon na kanilang church. 38. Kaya aking napag-alaman, sabi ko, ay higit na pala akong 38 taon. Siguro mga sarado, siguro mga 40 taon na ako sa gawain ng aking Panginoon Jesus. Pagkatagal na, 4 na dekada na. Kasi bago matayo yung Candelaria Church, yung pastor doon,
ay nakita ko yung pastor na nag-pioneer doon, yung pastor Manny Bactersal. Ang laki ng ahead ko roon. Nasa gawain na ako ng Panginoon. Kaya ibig sabihin, siguro may 40 taon na ako sa ganitong gawain. Pero hindi pa ako nagsasawa. Isa lang ang titiyakin ko. Ito na ako mamamatay sa gawain ito ng ating Panginoon Jesus. May mga tao kasi tanggapin mo, Joy, yung katotohanan. Ayaw niyang mabanggitin ko na dito. 55 na. 55 na ako. Baka mag-teacher yan. Ang bilang niya, ako ay 60 na. Senior na. Ito sa totoo lang, ako ay 55 pa lang. Ilang panahon na lang nalalabi sa akin. Kaya sinasabi ko lang yung katotohanan. Hindi ako natatakot mamatay. Dahil alam ko ang aking patutunguhan kung saan ako patutungo. Amen. Kaya para sa akin, nakatagal ako ng ganong katagal sa gawain ng Panginoon dahil para sa akin ang aking yaman ay ang gawain ng ating Panginoon Jesus. May mga tao, ako'y nagtataka bakit mayroong mga tao na parang napaka-easy, napakadali para sa kanila ang mahiwalay sa gawain ng Diyos, sa church. Parang napakadali para sa kanila. Parang hindi man lang nila pag-iisipan ng ilang segundo na sila mahiwalay sa gawain ng Panginoon. Pero para po sa mga taong ligtas, napakahalaga ng gawain ng ating Panginoon Diyos. Ay sumangusap sa paksa, where would we be without the church? Where would we be without the church? Saan ka kaya naroon kung wala ang church? Ano kaya sa tingin mo? Saan kaya tayo naroon? Kung tayo kaya hindi na-involve sa ganitong gawain ng Panginoon, saan ka kaya naroon? Ha? Ano sa tingin mo? Si Tata, may hawak ng anak. May hawak ng baby. May hawak ng baby. Ano sa tingin ninyo? Saan kaya tayo naroon? Kung wala ang gawain ng ating Panginoon. Matthew 16:18 to 19. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito itatayo ko ang aking iglesia. At ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. At ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit at anumang iyong talian sa lupa ay tatalian sa langit. Pedro ang kausap dito ng Panginoon at anumang iyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. Dahil panandali ang manalangin, dakila ang dapat na Diyos, marami pong salamat sa iyong kabutihan, sa lahat ng bagay na iyong ginagawa, pagpalain mo, Panginoon, ang iyong gawain sa pangalan ni Jesus. Amen. Una, na nais bibigyan ng pansin, the church is the only place that Christ choose on earth. Church po ang unang isang bagay na pinili ng ating Panginoon. Ang church ang pinaka-importanting bagay sa ibabaw ng lupa. Ano po yung nakalimutan? Ang church ang pinaka-importanting bagay sa ibabaw ng lupa. Ito ang pinili niyang lugar. Matthew chapter 18 verse 20, sapagkat kung saan nagkakatipon ng 2 o 3 sa aking pangalan ay naroon ako sa gitna nila. So ito ang pinili ng ating Panginoon. Kaya ito ang pinakamahalagang bagay na itinayo ng Panginoon. Kapagkat binili niya ito ng kanyang sariling dugo, ito nabuhos ang kanyang banal na dugo. Aklat ng Gawa chapter 20 verse 28. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo ng mga obispo upang pakainin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kanyang sariling dugo. Amen. Kaya mapakahalaga ang gawain ng ating Panginoon. Masana maunawaan natin ito
Napakasimpleng pangangaral at pangungusap lang ito, pero dapat natin maitanim sa ating puso at isipan yung mga bagay na ito. Isa pang bagay ito ang tatatanging babalikan ni Jesus. Kung meron man si Jesus na babalikan, hindi niya babalikan yung nasa sapungan. Hindi niya babalikan yung nasa pagliliwalim, nasa gimmick, nasa kung saan mang lugar. Ang babalikan ng Panginoon ay ang kanyang iglesia, ang kanyang gawain. Acts chapter 1 verse 11 na nagsasabi naman, kayo mga lalaki, taga Galilea, bakit kayo nakakayong tumitingin? Sa langit, itong si Jesus na tinanggap sa langit, mula sa inyo ay pariritong gaya rin ng inyong nakita ang pagkaroon niya sa langit. Ito yung sabi ng Panginoon. Sa bagay, ang pangako niya sa church, yung mahalaga ang church, ito narito yung pangako ng Panginoon. Aklat ng John chapter 14 verse 1 to 3, huwag magulumihanan ang inyong puso. Ang sabi rito'y plural. Inyong puso, hindi sinabing huwag magulumihanan ang iyo. Hindi sabi rito'y inyong puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan, kundi gayon ay sinasabi ko na sana sa inyo, sapagkat kami paluluon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda na ng kalalagyan ay muling, paririto ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili. Upang kung saan ako naroon, kayo naman ay tumuon. Kailan kaya magayari, kailan kaya magaganap yun? Amen. Kaya ko, ang church ang magdadala sa ating destinasyon sa buhay. Ang church ang magdadala sa ating destinasyon sa buhay. At ang tao walang ugnayan sa church ay walang patutunguhan. Darating ang panahon, ang unawaan niyo yan at mapapatunayan ninyo ang mga bagay na yan. Na ang taong walang church na pinahalagahan ay taong walang ugnayan sa church ay walang patutunguhan. Ephesians chapter 4 verse 11-14, ang pinagkalooban niya ay iba na maging apostol at ang iba'y propeta at ang iba'y evangelista at ang iba'y pastor at mga guro sa ikasasaktan ng mga banal sa gawain paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Kristo hanggang sa abutin natin lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya, ang pagkakilala sa anak ng Diyos hanggang sa lubos na paglaki ng tao hanggang sa sukat na pangatawan ng kapuspusan ni Kristo. Upang tayo'y huwag nang maging mga bata pa na napapahapay dito doon at tinadala sa magkabila ng lahat ng angin ng aral sa pamamagitan ng daya ng mga tao sa katusuhan ayon sa mga lalang ng kamalian. Kaya kung walang church, napaka-imposible na ang tao'y lumako. Napaka-imposible. Ang patunay na ang church ay mahalaga, tandaan natin na isa sa naging katanungan, bakit daw napakaraming religion kayo? Dahil katulad nga ng aking sinabi, na ang patunay na ang church ay mahalaga. Ang church ay pilit na ginagaya. Pilit na ginagaya. Common na ngayon, napakarami naglalabasan at yan ay sign ng malapit ang dumating ng Panginoon. Matthew 24:24, sapagkat may magsisilitaw na mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta at mga papakita ng mga dakilang tanda at kababalaghan, ano pat ililigaw kung maaari, pati ang mga hiram. Yan na, ito yung sabi ng salita ng Panginoon. Magsisilabas ang napakaraming mga bulaang simbahan. Kaya minsan, ang naiisip ko ito, dumarating sa isipan ko minsan, nagtatanong nila, ano kaya kung ang aking church na pinalakad ay na aking na pinabibilangan ay isa pala doon sa mga hindi kalooban ng Diyos. Bigla, sagot ka lang ng bilis.
Eh, bakit nabago ang buhay ko? Oo nga naman. Bakit nabago ang buhay natin? Ang isang tao, ang isang church na hindi sa Panginoon walang kakayanang bumago at mag-ayos ng buhay ng isang tao. Yun ang isang bagay na dapat natin tandaan. Pangalawa, na nais ko bigyan ng pansin, the church will give people the ability to dominate all kinds of evil. Kaya kung wala kang pinabibilangan na church, paano mo mapagkakanggumpayan? Paano mo matudominate ang lahat ng kasamaan dito sa ibabaw ng lupa? Ulitin ko yung text na natin at sinabi ko man sa inay ko kay Pedro at sa ibabaw ng bato ito, itatayo ko ang aking iglesia at ang pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Nangingibabaw. Ang church ay itinayo para ang mga tagasunod ni Kristo ay mag-dominate niya ang daigdig na ating ginagalawan. Kaya nakakapagtaka. May mga taong nag-claim na sila daw yung church, sila yung iglesia ng Panginoon. Pero makikita mo, wala silang pinagkaiba sa sanlibutan. Alipin ng drugs, alipin ng bisyo. Mga chismoso at chismosa pa rin. Amen? Pero ang isang tao, tandaan natin ang sabi dito ng ating Panginoon, kahit ang pintuan ng Hades ay hindi magsisipanalig laban sa Kanya. Natandaan natin, kung wala ang church, hindi mo kayang mabuhay dito sa daigdig na ito. Hindi mo kayang idominante ang daigdig na ginagalawan. Kaya paano mo masasabi na nakulto ang isang tao o ang isang church na nangingibabaw, iwalay sa sanlibutan? Napaka-imposible niya. Yes, tayo pinakakaranas ng pagbagsak dahil tayo'y nasa laman pa. Pero hanggang kinikilala natin ang kahalagahan ng church, ang church na nagbabangon sa atin, yun ang totoo. Pero sa aba ng mga taong walang pinahahalagahan ng church. Kaya ano nga sabi dito sa aklat ng Romans chapter 8 verse 35 to 39, sinong maghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo, ang kapighatian, o ang kahapisan, o ang pag-uusig, o ang pagutog, o ang kahubalan, o ang panganib, o ang tama, gaya na nasusulat, dahil sa iyo kami pinapatay sa buong araw, kami nabibilang na parang mga tupa sa patayan. Sabi rito sa verse 27, hindi kundi sa lahat ng mga bagay nito, tayo higit pa sa mapagtagumpay sa pamamagitan niyang sa atin ay umibig. Sapagkat ako'y naniniwalang lubos na kahit ang kamatayan man, kahit ang buhay, kahit ang mga anghel, kahit ang mga pamunuan, kahit ang mga bagay na kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating, at kahit ang mga kapangyarihan, kahit ang kataasan, kahit ang kababaan, kahit ang alimang ibang ilalang, ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Amen. Kaya ang isang tao, amen, na may tinikilalang church ay nangingibabaw sa daigdig na ito. And hindi ka pwedeng, kung may tinikilala ang church, hindi ka gaya ng isang, yun na nasabi ko ng isang, gaya ng isang isda na nasa tabi ng dalampasigan, kung saan siya itulak ng alon, yung isdang patay, kung saan siya itulak ng alon, andun siya. Amen. Pero ang tao na mayroong kinikilalang church ay gaya ng isang buhay na isda, sumasalunga sa agos, sa alon. Nakita na ba kayo ng isda na patay pero nakakasalungat doon sa agos? Kalimitan ng isdang patay lagi nasa dalampasigan. Tinutulak.
Iniyahampas lagi doon sa tabing dagat, nakatihaya yung tiyan ng puting-puti. Ganun yung mga isda at nangangamoy, malansa. At ang panguli, only in the church are the saved counted. Kaya salamat. Tandaan natin, dito tayo unang ipinapahayag na ligtas. Kung wala palang church, hindi mabibilang ang lamang ng langit. Alam mo niyo yun? Ngayon mahalaga ang church. Dito tayo naka-counted. Kaya napaka-imposible ng tao pumasok ng langit kung wala pinapahalagahang simbahan o fellowship. Kasi diyan ka unang bibilangin. Diyan ka unang i-mention na ikaw ay ligtas. Acts chapter 2, verse 46, kababasa ko lang kanina, 2:47, at araw-araw sila nagsipanatiling matibay sa pagkakaisa sa templo, sa pagpuputol-putol ng tinapay, sa bahay-bahay, nagsisikain sila ng kanilang pagkain na may dala at katapatan ng puso na nagpupuri sa Diyos at nagtatabo ng paglinga ng buong bayan. At idinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw yaong na maliligtas. Kaya kung wala ka ng church, hindi matatagdagan ang langit. Church ang nagdaragdagan. Church ang bumibilang. Iyon ang dapat natin maunawaan. Kaya kung hindi mo kayang baguhin ang buhay mo sa loob ng church, anong garantiya nyo na kayang mabago ng isang tao ang kanyang buhay sa labas ng church? Kung hindi mo kayang paglinawin ang isip mo sa loob ng church, anong kasiguraduhan mo na maglilinaw ang isipan mo sa labas ng church? Kung dito nga, halos balatang ka na. Hindi na bago ang buhay mo. Anong kasiguraduhan mo na mababago ang buhay mo, na mapapatino ang buhay mo, ang isipan mo sa labas ng church? Kung hindi natin kayang akayin ang ating anak sa church, lalo na hindi mo kayang akayin sila sa mabuti ng walang church. Kaya sa mga magulang, dapat natin itong maunawaan. Kung sa loob ng church, walang kapayapaan at kaligtasan, sa labas pa kaya magkaroon ng kaligtasan ng tao. Sa makikita natin sa salita ng Panginoon, kung walang church, walang Kristo. Matthew 18:20. Kung saan nagkakaipon ang dalawa o tatlo, nandun ako sa kanilang kalagitnaan. Kaya kung wala ang church, hindi kailanman mababanggit yung salitang salvation. Kaya napakahalaga ng church. Tandaan niyo mga kapatid sa Panginoon. 2 Corinthians chapter 3, verse 17. Ngayon, ang Panginoon ay siyang Espiritu at kung saan naroon ang Espiritu ng Panginoon, doon ay may kalayaan. Ayan. At kung walang pangangaral, walang kaligtasan. Romans chapter 1, verse 16, sapagkat hindi ko kinahihiya ang Ebanghelyo, sapagkat siya kapangyarihan ng Diyos ay kaliligtas ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at kayo din sa Griego. Yun ang isang bagay na huwag natin kalilimutan. At isa pang bagay, kung walang church, walang paghahanda. Walang paghahanda, kung walang church. Anong ihahanda ko? Kung walang church. Kaya nga sabi, Hebrew 10:25, na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba. Nung Miyerkules, binanggit ito sa mababang na salita, gaya ng tinasanayan ng iba. Kaya yung tinasanayan, kung saan kasanay, yun ang ugali mo. Kasi yun, parehas ang ibig sabihin. Kaya ang banggit dito sa King James Version, na gaya ng ugali ng iba. Sa Good News Bible ang nakalagay, na gaya ng pinasanayan ng iba. Kaya kung sanay ka, na laging wala sa church, ay ugali yun. Yan ang ibig sabihin nun.
Doon makikita ugali ng tao. Kaya yung ugali at yung kasanayan, iisa po ang ibig sabihin niya. Kaya sabi nito, huwag natin pabayaan ang ating pagkakapito na gaya ng ugali ng iba, kundi mga karalan sa isa't isa, at lalo na kung inyong namamalas na malapit na ang araw. So ito yung sabi ng salita ng ating Panginoon. Iugo natin ang ating mga ulo, nag-usap ako sa simple at payak na pangungusap. Where would we be without the church? Saan ka na? Ay, tanong mo ba sa sarili mo? Saan ka na doon? Ngayon, may mga tao nakita ko, hiwalay sila sa church. Hindi sila nakapagtapos ng pag-aaral. Ay, jowa na. Kaya sabi ko, kung ang tao ay nagpatuloy sa gawain ng Panginoon, may tatama niya ang kanyang sarili. Ang kanilang destinasyon. Amen? Sana makita natin ang kahalagahan ng church. Kung walang church, wala tayong destinasyon. Church ang nag-aayos ng buhay ng isang tao. Kung ang isang church ay sinasamahan ng Panginoon, ang church na yan ang mag-aayos ng buhay ng isang tao. Ay, lahat ito ba yung wika natin ng Panginoon? Praise the name of Jesus. Holy Spirit, captivate my soul. Holy Spirit, Imposible sa isang tao ang sabihin na siya nagpapasakot sa Diyos na hindi siya naniling sa gawain ng Panginoon. Napaka-imposible siya. Na dapat natin maunawaan, nag-usap ako sa kaalagaan ng church. Saan ka naroon kung wala ang gawain ng ating Panginoon, kung wala ang church. Sinasabi ko hindi yung karaniwang church, simbahan na common sa panahon natin ngayon. Ang sinasabi ko yung isang church na humuhubog, nagtatama, nagdidisiplina ng isipan at puso ng isang tao. Isang church na sinasamahan ng ating Panginoon. Hindi natin kayang mabuhay ng hiwalay sa ating Panginoon. Sinabi ng ating Panginoon sa John chapter 15, verse 5, without me, you can do nothing. Ako ang puno, kayo ang sanga. Maliban na ang sangay manatili sa isang puno, wala siyang magagawa sa kanyang sarili. Kaya sa oras na ito, nag-usap ako sa isang simple at nakakatayak na pag-uusap. Saan ka naroon kung wala ang church? Ano kaya ang takbo ng isipan mo kung wala ang church? Kaya sa oras na ito, verse 9 mo pa naman nakapakinig na ganito pag-uusap. Alam mo yan. Anong buhay mo? Saan ka namamalagi? Anong pinahalagahan mo?
Ano ang nilalakaran mo? Ano ang pamumuhay mo? Ikaw makakasagot niya. Dahil wala si Jesus sa buhay mo. Yan ang dahilan. Hindi mo kaya ayusin ang buhay mo kung wala si Jesus. Kaya sa oras na ito, hinahamon kita. Tanggapin mo ang Panginoong Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. Karupunahan kita ng isang panalangin ng pagtanggap sa aming Panginoon. Ulitin mo mga katagang aking sasabihin. Panginoon, sa oras na ito, naunawaan ko po. Mahirap mabuhay ng hiwalay sa iyo. Hindi ko kaya ayusin ang buhay ko nang wala ka. Kaya nagpasya ko sa aking sarili, tanggapin ka bilang aking Panginoon at kapagligtas ng aking buhay. At binubuksan ko ang aking puso, inaalayahan kitang pumasok, maghari sa buhay ko. Panginoon, sulat ko ang aking pangalan sa aklat ng buhay upang sa iyong muling pagbabalik, makasama mo ako doon sa buhay na walang hanggan. Praise God. Maraming salamat, Panginoon, sa mga iba pa makinig ng salita ng Panginoon. At tumalikod ka sa Panginoon. Saan mo yan? Sa sarili. Kung nasaan ka na. Mula nang ipuhumiwalay ka sa gawain ng Diyos, ano na ang buhay mo? Ano na ang mga pinagdakagawa mo? Alam mo yan, o makapagpatunay niya. Hanggang kailan mo paninindigan sa sarili mo na kaya mong mabuhay ng iwalay sa gawain ng Panginoon. Pero isang bagay na sabihin ko sa iyo, hindi mo kaya mabuhay ng iwalay sa ating Panginoon. Kaya kung nasa tahanan ka, manap ka ng lugar, nanalangin ka sa Panginoon, makipag-usap ka sa Panginoon, bukas ang altar, tayo mananalangin sa ating Panginoon sa oras na ito. Aminin natin na hindi natin kaya mabuhay sa wala ng wala ng ating sarili sa ating Panginoon. Praise the name of Jesus, God. Salamat po, Panginoon. Salamat po ng ilang Diyos sa iyong kabuhian. Pagkalain po ang bawat isa. Ang simpleng pag-uusap ng iyong salita ay mahirap po ng iyong banal na Espiritu. Dahil mag-usap ka sa puso ng bawat isa. Dahil ang mga bagay na hindi mo kaya ipag-usap, ikaw ang mag-usap sa kanilang buhay. Ang mga bagay na hindi mo kaya mag-upit, hindi mo nasabi, ikaw ang magsalita sa kanilang buhay. Dahil mag-usap ka sa kanilang buhay, dahil ang Diyos ang palalim ng tawag at palalim ang salita ng Diyos. Maraming salamat sa iyo. Praise the name of Jesus. Praise the name of Jesus.
Salamat sa iyong biyaya na sila. Maraming salamat sa lahat ng bagay na iyong ginagawa dakilang Diyos. Ang mga bagay na hindi ko kaya gawin, ikaw ang gumawa dakilang Diyos. Marami pong salamat sa iyong kabutihan, Panginoon. O sa pangalan ni Jesus na taga Nazareth, in Jesus' mighty name. Amen. Praise God. Amen.